Patuloy na pinaghahanap ang mga nawawala mula sa pagbaha sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental at Malapatan, Sarangani matapos ang hagupit na dala ng habagat ng pinalakas ng Bagyong Inday. May umaarangkadang balita, si Noreen Igonia. Doble dagok sa mga kaanak ng pamilyang Yaton ang naranasan nila ngayon dahil maliban sa pagkasawi ng isang buong pamilya ni Ricky Yaton, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ng kanilang isang taong gulang na anak na si Xavier Yaton. Pagabot din ang lula, hangyo man yun, mayor bahala, bukog lang, basta makita na ko kung apo. So paghapon nag-meeting na punta sa to ang mga rescuer, mga responder, interagency meeting, initial meeting na sige, balikan na to. Kay murag dili makaya sa itong konsensya na murag napinabilin, no? Galo na bata. Pagkabalo na ko saan mo wala na ko sa kalibutan. May pamadala, mitanan, mamatay, mitanan. Kay kung sakit lang, murag dili ko kakuan kay sakit. Kanilang kamatay sa murag kalit naman, murag gituyo sa ilang kinabuhi, gikuha sa kuha. Kaya gamaan nila gapon sa loy kayo, tanan niyang lawas na latayang bukog. Samantala, patuloy pa rin ang mga ahensya ng gobyerno sa pamamahagi ng mga relief packs sa mga residenteng naapektuhan, lalo na sa mga lugar na na-isolate dahil sa pagkasira ng mga kalsada. Sa bayan naman ng Jose Abad Santos, hinimatay ang lalaking ito matapos matagpuan ang bangkay ng kanyang asawa at anak na lalaki na palutang-lutang sa dagat. Tinangay ng rumaragasang baha ang kanyang bahay kung saan nasa loob ang kanyang pamilya. Hindi niya akalaing sa isang iglap nawala ang kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa siyam na inanod ng baha, himalang nakaligtas ang isa sa kanila na si Sabnel Jantan matapos anurin ng rumaragasang tubig ang kanyang bahay sa barangay Tanuman. Habang isang bangkay naman ang natagpuan ng mga rescue team nitong Lunes. Patuloy namang humihingi ng tulong ang mga residenteng naapektuhan, lalo na ang mga nawalan ng tahanan at kabuhayan upang makabangon at makapagsimula muli. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.